Hi, good morning once again. At dito tayo sa part na paggawa ng mga alternatibo na patuka, no? So, siyempre, unang-una, iniisip natin yung makatipid tayo. Bawat farmer, so walang iniisip kundi makatipid at meron na kita. Pero sa atin, dahil ito yung sahan ng saging na ito, ang abundant dito sa atin. Maraming mga alternatibo na magandang pagkain ng manok, Muscovy duck. Pero ito, masustansya rin to pala sa manok, no? Pero hindi naman puro, no? Fresh siya, hindi na natin na-peppermint, no? So, ang gagawin natin dito, no, pag-prepare ay kinukuha ko ito ng sa hapon para meron tayong matchap pagdating ng madaling araw. So, oras natin ngayon, no, 5 AM. Pagkatapos ko lang galing ng mosque. So, ito na yung gagawin ko, kaya maluwag ang oras natin, no? So, sa hapon, hindi na ako nagbibigay ng ganito dahil siyempre, marami na tayong ginagawa, no? At ito ngayon yung prepare ko, no? So, mayroon pa akong isa dito kung kukulangin. So, bali dalawa na ito. Ito yung sa breeder ko ay nahaluan ko rin ito ng konti at yung breeder feeds, crack corn at yung darak. So, pero ito sa pato at saka mga naka-raging doon ng mga manok ko, no, yung tandam. So, ito na yung ibinibigay ko at konting darak. So, samahan niyo ako ngayong umaga na ito para pakita ko sa inyo yung ating ginagawa araw-araw, no? Tuwing umaga sa ating mga So, bago natin umpisan to, sa mga baguhan at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe para i-hits na rin notification niyo para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload patungkol sa ating pagbibintures ng farm, no? So, hindi maganda yung nangyayari sa aking mga duckling doon, no? Dahil sa 18 piraso na dinalado na mga duckling sa area B. So, sa 10 na lang yung bilang ko doon na natira dahil tuwing umaga nagtatapon ako ng 2 na namamatay. Bigla na lang nababali yung leg na hindi na nababalik pero humihinga pa, no? Maya maya wala na, patay na. So, yung nangingitlog na pato ko tumigil din mangitlog. So, hindi ko alam kung ano mga dahilan dyan. Pero okay lang at basta imposible ay importante may matira, no? So, ngayon, no, ito na yung gamit ko yung itong itak na ito para pang dito, pang hiwa ganyan kasi para kailangan natin na matalim na bagay. So, ganito na lang yung ginagawa, no? Dahan-dahan lang para hindi masama yung kamay natin dahil walang binibinta na kamay. So, ganito lang, kayatin mo itong araw-araw ay kayatin mo na maliliit. So, make sure na medyo matalim yung itak mo pagkayat nito. So, ito, tiyaga lang talaga, no? Pero, iniisip ko nga, no? Pag nabuo ko yung, yung shredder ko, yung panggiling nito. So, susubukan ko rin na ibigay sa kambing to pag, lagyan ko ng molasses, no? At kung kakainin niya. Okay, yung saging na ito, so marami ito at binigyan tayo ng authority na kunin lahat kung kayanin natin kunin lahat kasi para yung kalamansi ng utol ko nabigyan daan kasi yung kalamansi kaya hindi siya hindi
namumunga ng maayos. Gawa ng nalilimliman siya nung saging, no? In-intercrop kasi yung kalamansi doon sa sagingan. Ang nauna, itong saging, no? So, hindi siya nagtanong sa mga nakakaalam kung paano diskarte. Pwede bang mag-intercrop ng kalamansi sa sagingan? Kasi yan lang ang tanging nung nagre-research ako sa mga tungkol dyan. So, ang problema talaga doon sa kalamansian niya. So, nasa ilalim ng sagingan. Namumunga man siya pero nasisira. Wala siyang nakukuha na harbisin. Ang tanging nakukuha lang namin, no? Pangkain-kain lang, nilalagay sa mga pagkain, ginagawang juice nitong mga pamangkin ko. So, ganun lang. At nilalagay sa kilawin, nilalagay sa pagkain. So, ganun lang nagiging pero yung mabibinta, wala talaga nabibinta dahil maliit lang yung nakukuha, no? Halos wala sa quality, no? Para ibinta. So, hindi naman kasi yung mga saging pinapapatay na niya, pero sabi ko sayang din, no? Dahil yung saging, produktibo rin yung saging, nabibinta rin. So, kamahal ng saging na ngayon, no? Saba. Ito yung saging na saba. Kaya ganyan lang, konting tiyaga. Kasi mano-mano natin ginagawa ito. Pati sa pag-chop nito ay mano-mano. Ayan. Ayan. So, madali lang itong ginagawa. Kailangan lang na huwag ka magmadali, no? Sa area nung nandoon yung mga duckling na yon, so wala na mamatay, no? Ang suspect ko doon kasi yung paliguan nila ay stagnant yung tubig doon, no? Hindi running water. So, steady lang doon kasi fish pan yun. So, siyempre, nagkakaano na, no? Na nila, umiinit yun pag mainit ang panahon. So, doon sila, nagbababad sila doon. So, yun ang suspect ko doon, doon sila nagkakaroon ng hindi maganda kasi kinatay namin na yung isa na malaking malaki. So alam ko, sabi nung utol ko, parang nakakain ng hindi maganda, no? Yung uod na nakakalason. Kaya nakita niya yung doon sa bituka nung pato. So, ganyan, no? At susunod na gagawin natin dito ay chop na ito. Magiging ganito na siya. So, ito na siya, oh. Ayan. Ayan. So, next na step nito ay tatadda rin na. Pakita ko sa inyo. So, dito natin nilalagay yung mga nagagawa natin na So, ganito rin na kasi kailangan talaga ay chop mo ng maliliit kasi pati yung mga duckling, no, ay kasama dito sa binibigyan natin ng pagkain.
So ganito lang. Tandad lang ng tandad. Ayan. So, make sure na kailangan na ano na matatadad ng maayos. So, good morning at shout out sa ating mga kababayan, no, Luzon, Visayas at Mindanao, no, at pa-share na rin at pa-like, no, para maraming makakapanood sa ating ginagawa, no, na patungkol sa paggawa ng alternatibo na patuka, no. So, nagtanim ako ng Madrid de Agua, hindi rin umubra dahil na-discover siya nung kambing ko. So, ubos lahat, no? So, meron akong bagong research, no, na napanood ko sa YouTube, no, ay kailangan lalagyan ng dumi ng baka or kalabaw, no. At kasi yung kambing ay inaamoy niya yung bawat kinakain niya. So pag naamoy niya yung hindi maganda, kagaya nung dumi, kaya hindi na siya, no? Hindi na niya kakainin. So i-try natin yan para ano. So yan, no? Ito na yung finish nating ginagawa, no? So ito siya. Ganito lang kalilit yung ginagawa. Ito na yung lalagyan natin ng darak para ipakain na. Ready na ito. So yan po, at magandang umaga. Ito po yung gagawin nating ginagawa nating alternatibong patuka, no. Kung may kangkong, maganda rin yung kangkong, malunggay, pero ito lang yung abundant dito sa lugar natin. Itong itong saha ng saging, no. So marami tayong pagkukuhanan nito. So maraming salamat at shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayang mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants, no. Naway ligtas po tayong lahat at mabuhay po kayong lahat. Sana po ay tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating munting channel, Biyahe ni Benji TV. Salamat po. So ito yung nilalagyan natin, no. Yan.